Siye. Pakipagpalakpakan natin ng buong sigla ang ating bagong kasal upang batiin ang dalawang ito sa kanilang pag-iisang dibdib sa araw na ito. Sandali! Si Sofia ang pakakasalan ko. Marco, ano ang ibig mong sabihin? Pasensya na, Clara. Si Sofia ang taong pakakasalan ko ngayon. Ano ba ang ginagawa mo? Si Sofia ay kapatid ko. Ang lakas ng loob mong paglaruan kami ng kapatid ko sa harap ng lahat. Clara, sino ang nagpahintulot sa'yo na sampalin si Kuya Marco? Kaya pala, matagal na palang nagkakilala ang dalawa ninyo. Sofia, sa buhay na ito, ikaw lang ang pakakasalan ko. Kuya Marco, sa buhay na ito, ikaw lang ang pakakasalan ko. Rafael, matanda't pangit ka. Hindi mo ako karapat-dapat. Ipupublic mo ang pagtanggi mo sa kasal? Tama. Rafael, noon, ang mga pamilyang Montefalco at Valderrama ay nagkasundo sa isang kasunduan sa kasal dahil sa kalokohan. 10 taon kang mas matanda kay Sofia at wala ka namang nagawa sa buhay. Ano ang maibibigay mo para maging masaya si Sofia? Ang tulad ni Kuya Marco na galing sa mayamang pamilya ang karapat-dapat sa akin. Tama na. Tama na. Kaya pala ang lahat ng naririto ngayon ay bahagi lang ng palabas ng dalawang manlolokot babaeng ito. Sa kanilang palabas, Ako at si Kuya Marco ay nais lang na maging saksi ang lahat sa aming pagmamahalan. Kayong dalawa ang mga clown. Ang mga kabataan ngayon, ang galing maglaro, pagtatanggi sa kasal, kailangan pa ng maraming saksi. Ang galing ng diskarte, parang clown talaga ang dalawa. Kung ako ang nasa kalagayan nila, hindi na ako makakalabas sa bahay sa kahihiyan. clown, hindi ko tatanggapin ang ganitong kahihiyan. Manlolokong naglalaro sa dalawang babae. Akala mo ba, ako si Clara Montefalco, wala nang ibang pakakasalan kundi ikaw? Kuya Marco, Kung walang umaalis, walang darating na bago. Mga bisita, maging saksi kayo sa aking tunay na pag-ibig. Mahal ko, pakasalan mo na ako. Rafael, simula pa lang, na in love na ako sa'yo ng unang kita. Alam kong ikaw ang magiging mahal ko. Basta't gusto mo, pupunta na tayo sa munisipyo para magpakasal. Huwag mo nang mahalin ang kapatid ko. Ako ang para sa'yo. Tumayo ka muna. Pareho tayong sawi sa pag-ibig. Dapat nating ipaglaban ang dignidad natin. Tinatanggap ko ang proposal mo. Wow, Hala, Parang, sila ang talagang magkatapat. Sila pala ang katawa-tawa ngayon. Clara, Rafael, maghintay kayo. kukunin ko ang kotse. Hintayin mo ako dito. Ganito na lang ba ako isang beses ko lang nakita na 10 taong mas matanda sa kini. Matandang lalaki. Nagpakasal na? Si Rafael? Ang nakapangako sa inyo sa kasunduan sa kasal ay si Sofia. Bakit kayo biglang kinasal kay Clara? Si Sofia ang unang umayaw sa kasal. Siya ang para sa akin. Mapagpanggap si Sofia. Sabi pa niya, matanda't mahirap kayo. Pero hindi niya alam kayo pala ang namamahala sa pamilya Valderrama. Kasing yaman ng isang bansa. Alis na ako muna.
Kotse mo pala ito. Oh. Wala akong alam sa mga sasakyan. Pero mukhang maganda itong sasakyan. Mga 70 hanggang 140,000 piso, kaya ito. Sagutin ko lang ang tawag. Si Wow, 70 hanggang 140,000. Ganito kalapad ang mabibili sa ganoong halaga. Bibili rin ako ng isa balang araw. Sir Rafael, nabalitaan po naming nasa San Jose branch pa po kayo. May kontrata po sa branch. Kailangang pirmahan ninyo agad. sige. Pupunta ako para asikasuhin iyon pagkatapos ng 10 minuto. Pagkatapos noon, aalis na ako sa kumpanya. Kinukutya siya ni Sofia na matanda at mahirap. Ngayon, natanggal pa siya sa trabaho. Siya na matanda at walang trabaho. Paano siya mabubuhay? Pasensya na, tawag mula sa opisina. Anong ekspresyon ng mukha iyan? Hindi naman ganoon kalaki ang problema kung mawalan ng trabaho. Kahit matanda ka na at wala ka masyadong pera, pero nandito ako, tiyak na hindi kita pababayaang magutom. Anong mawalan ng trabaho? Hawakan mo itong card. Ang password ay 68. Nandito ang kaunting ipon ko. Ituring mo na lang itong bigay ko para sa kasal natin. Hindi ba ako dapat ang magbigay sa iyo? Isipin mo na lang na ako ang magpapakasal sa iyo. Mula ngayon, ikaw na ang magiging house husband sa bahay. Ikaw ang bahala sa aking almusal, tanghalian, at hapunan. Malapit na akong ma-promote at tumaas ang sweldo. Sumunod ka sa akin, tiyak na magiging maganda ang buhay mo. So, balak mo akong sustentuhan? Hoy, paano naging pag-aalaga ang tawag sa pagitan ng mag-asawa? Kahit na ikaw ay nasa bahay lang, pero ibibigay ko pa rin sa'yo ang 100% na respeto. Kunin mo na yan. Sa susunod, ikaw ang bahala sa labas. Ikaw ang bahala sa loob ng bahay. Paano kung kulang ang budget sa bahay? Sabihin mo lang sa akin. Dahil mag-asawa na tayo, natural lang na magsama tayong tumira. Ito ang Casa Cielo. Mag-add tayo sa WeChat. Nawalan ka ng trabaho, siguradong wala kang pera para umupa. Malapit lang sa opisina ang inuupahan ko. Heto, sasabihin ko sa'yo ang password ng pinto. See ya. Pupunta pa ako sa bahay ng mga magulang ko. Sa hapon, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang maglipat ng gamit mo. Mauna na ako. Ingat ka, asawa ko. Sir Rafael, ikaw na isang CEO ng isang imperyo? Talagang titira ka sa isang upahang bahay? Ano ba ang paningin ng Ma'am Clara? Hindi niya nakilala ang Mercedes Maybach, ang susi ng pinakamagandang villa sa Casa Cielo. Hindi rin niya na-appreciate. Tumahimik ka na at magmaneho na tayo para maglipat. Mukhang kailangan kong humanap ng pagkakataon para sabihin sa kanya na hindi talaga ako mahirap. Mama, si Clara, iniwan niya ako sa altar ng harapan ng lahat. Kaya ako at si Kuya Marco ay naging katatawanan sa mata ng lahat. Ikaw at si Papa, dapat niyo akong ipagtanggol. Anak ko, huwag kang mag-alala. Ang ginawa niyang yan. Ako at ang papa mo ang bahala dyan. Mama, Papa, nakauwi na ako. Suwail na anak, naglakas loob ka pang umuwi. Suwail, naglakas loob ka pang bumalik? Papa, ako. Lumuhod ka! Ano ba talaga ang kasalanan ko? Bakit pagpasok ko pa lang, pinapaluhod mo na ako? Sa kasal ngayong araw, ikaw ang nagpahiya sa pamilya Montefalco at nagtatanong ka pa kung bakit. Mama, Papa, naantala kayo sa daan. Kaya hindi kayo nakarating sa kasal. Hindi ninyo alam. Siya talaga ang nakipagtalik kay Marco noon pa man. Katarantaduhan lang yan. Si Sofia ang aming tunay na anak. Alam na alam namin ang ugali niya. Mama, Papa, mula noong bata pa kami, mas pinapaboran ninyo si Sofia. Pero anak din naman ako. Bakit hindi ninyo ako mapagkatiwalaan kahit minsan? Ikaw ay aming kinuha mula sa labas bilang panangga sa malas para kay Sofia. Kung hindi siya ang paborito namin,
Ikaw pa ba? Ano ang sinasabi mo? Panangga sa malas. Sa totoo lang, hindi talaga ako. Inyong tunay na anak. Hindi ko sinabi noon para sa ikabubuti mo. Ngayon, nagawa mo pang apihin ang aking mahal na anak. Kaya wala nang dahilan para maglihim pa. Kaya pala nitong mga nakaraang taon, lahat ng ginawa ni Sofia, ako ang pinagbabayaran. Kapag nasugatan siya, dugo ko ang kukunin. Kapag may sakit siya, buto ko ang ililipat. Kahit ang pwesto sa prestihiyosong paaralan, pinagbigyan ninyo akong isede sa kanya. Ngayon ko lang nalaman na para sa inyo, kasangkapan lang ako para sa kanyang tagumpay. Wala kang anumang dugong konektado sa amin. Pinakain ka namin at pinalaki, tapos na ang obligasyon namin sa'yo. Ikaw pa ang may ganang magreklamo? Mula nang ako'y huminto sa pag-aaral, lahat ng kinita ko sa pagtatrabaho, ibinigay ko sa pamilya. Ang bahay na ito, ang inyong pagkain, damit, at lahat, ako ang sumagot. Hanggang ngayon, ako'y nakatira pa rin sa upahan sa labas. Bakit hindi ako dapat magreklamo? Utang mo yan sa amin. Sige, ang mga taong ito, na ako'y nagsilbi sa pamilya Montefalco, ituring na lang nating bayad sa utang na loob. Mula ngayon, ako si Clara, ay tuluyan ng maghihiwalay sa inyong pamilya. Tapos na ang lahat sa pagitan natin. Nagpasyang talaga siyang iwan tayo. Mas mabuti pang mag-alaga ng aso kaysa sa kanya. Mama, Papa, kung gusto niyang umalis, hayaan mo na siya. Gusto kong makita pag umalis siya sa pamilya Montefalco. Sino pa ang aasahan niya? Hayaan mo na siyang umalis. Paano naman ang pang-araw-araw nating gastos? Ay mama, nandito naman ako. Si Marco ay isang Sir Marco, ang magiging tagapagmana ng Imperial Group. Kapag napangasawa ko na siya, ang buhay natin ay lalong giginhawa. Kung mananatili siya, hindi ba't makikinabang lang si Clara Montefalco? Tama si Sofia. Noon pa, sinabi ng manghuhula, malakas ang kapalaran ni Clara Montefalco. Kaya niyang maging panangga sa malas. Pero kung sa pamilyang ito, mananatili siya ng 20 taon, sisirain niya tayo. Eddie, dapat paalisin na siya agad. Ate, talaga bang aalis ka? Ngayon, napangasawa mo ang matanda at mahirap na si Rafael Valderrama. Baka pareho kayong magiging pulubi sa kalsada. Bakit hindi ka nalang lumuhod at humingi ng tawad kay mama at papa? Baka sakaling payagan ka pang manatili? Hindi ko kailangan. Ako si Clara Montefalco. Lalo lang gaganda ang buhay ko kapag umalis ako sa pamilyang ito. Ang tapang mo naman. Kung gusto mong umalis sa pamilyang Montefalco, isauli mo lahat ng gamit namin. Ang lahat ng pinagkakagastusan ninyo, pati ang mga suot ninyo ngayon, lahat ng damit na yan, galing sa pera ko. Isauli ang mga gamit ng pamilyang Montefalco. Kahit na inampon ninyo ako noong bata pa ako, parang ako pa ang nagpapakain at nagbibigay sa inyo. Ikaw, napakasama mo. Kung talagang masama ako, noong malaman kong ginamit lang ako ni Sofia bilang panangga sa malas, dapat sinunog ko na lang ang bahay na ito. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang sampal na ito, ituring na nating wakas ng pekeng relasyon nating mag-ama. Kaya hindi ako aatras. Ate, kahit gusto mong makipaghiwalay, hindi naman kailangan ganyanin mo si mama at papa. At saka, ang damit mong suot ngayon, sila mismo ni papa ang pumili niyan para sa iyo. Oo nga, ang damit na yan. Pera ko ang pinambili niyan. Hubarin mo yan. Hindi. Hubarin mo yan agad. Hubarin mo. Isasauli ko na sa inyo. Ayos na ba? Mama at papa, marami akong alahas sa dressing table ko. Clara, baka kinuha niya. Ano? Di pwedeng ganun. Kailangan kong pigilan siya. Clara, huminto ka dyan. Iwan mo ang mga gamit ng pamilya Montefalco. Anong ginagawa ninyo? Wala akong ninakaw sa pamilya Montefalco. Hindi mo kinuha? Di buksan mo ang maleta mo. Titingnan namin. Hayaan mo na. Kung gusto niyang kunin, hayaan mo. Papa? Gamit ito ng pamilya Montefalco. Di pwedeng ibigay sa iba. Oo, gamit ito ng pamilya Montefalco. Bakit ibibigay sa iba? Buksan mo nga ang maleta mo. Mama? Huwag kayong masyadong magmalabis. Itinulak mo pa ang mama ko. Papa, turuan mo siya ng leksyon. Magiging suwail ka sa sarili mong ina, papatayin kita. Suwail na anak.
Pasensya na, nahuli ako. Nasaktan ka ba? Wala. Pasensya na, nahuli ako. Nasaktan ka ba? Okay lang, napunta ka ng eksakto sa oras. Ganito ba ang pamilya Montefalco sa pagtrato sa asawa ko? Rafael, noong kasal mo at ni Clara, Sa reception, ganyan kayo kung umasta sa akin. ngayon, dinala mo pa ang mga tao mo sa bahay namin? Noon, ang pamilya Montefalco ay may utang na loob sa pamilya Valderrama. Kaya napagkasunduan ang kasal na ito. Hindi ka man lang nagpasalamat, nakipagtalik ka pa sa aming ampon at inapi mo ang anak ko. Ganito ba ang pamilya Valderrama magbayad ng utang na loob? Ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa pamilya Montefalco. Mabuti. Narito ako ngayon para magbigay ng paliwanag sa inyong pamilya Montefalco. Ano ito? Noong araw ng kasal ninyong dalawa, na-late kayo dahil sa traffic. Hindi malinaw kung sino ang may kasalanan. Ito ang CCTV footage noong araw ng kasal. Kung sino ang umayaw sa kasal at ng insulto, makikita ninyong dalawa. Tara na. Ito ay isang luxury car na nagkakahalaga ng 10 milyon. Paano nakabili ng ganyan si Rafael? Milyon-milyon ang halaga nito. Hindi mo ba sinabi na mahirap si Rafael? Siguradong inarkila lang yan, para lang magyabang. Mama, Papa, pasok na tayo. Teka muna, Sofia. Sabihin mo sa akin ng totoo. Sa kasalan, ikaw ba ang unang umatras sa kasal? Oh, At sinabi mo na si Clara ang unang umatras? 22 taong gulang pa lang ako. Paano ako magpapakasal sa isang matandang lalaki na mahirap pa? Dapat, si Clara ang magpakasal sa kanya. Kalokohan. Noon pa, ang lolo mo ay nakipagkasundo sa mga Valderrama. Ang pamilya nila, hindi maaaring mahirap na ngayon. Naku, Papa, kahit na may pera ang mga Valderrama noon, matagal na yon. Ngayon, si Rafael ay isang matanda at mahirap na tao. Isa siyang tunay na pulubi. Ikaw, Mahal. si Marco noon, bagamat fiancé ni Clara, sa tingin ko ay gwapo at matino. Siya at si Sofia ang mas bagay. Kung hindi umatras si Sofia, ibig sabihin ba, papakasalan natin ang anak natin sa isang matandang binata na mahirap at matanda na? Kung hindi ka naaawa ako. Sige na, sige na. Huwag ka nang magpakasuwail sa susunod. Papa, sa susunod, makikinig na ako. Clara, ngayong araw na ito, pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Siguradong guguluhin ko ang buhay mo. Salamat ha, ngayon, Rafael. Alam kong nahihirapan ako sa pamilya Montefalco. Nagrenta ka pa ng kotse at mga artista para lang magpakitang gilas para sa akin. CEO talaga ako. Ayun. Yan ang tono. Kanina, nabola talaga ako. Pero kahit matanda ka man, napakaayos mo pa ring mag-alaga ng sarili. Malapad ang balikat, maliit ang bewang, mahaba ang mga binti. Ang itsura mo ay talagang bagay na bagay sa Cold CEO. Ako. Kahit na mahirap ka, hindi kita isusuka. Ngayong pinakasalan na kita, pananagutan kita hanggang dulo. Mukhang kailangan ko na talagang humanap ng tamang pagkakataon para sabihin sa kanya na hindi ako pulubi. Sa hinaharap, tiyak na gagampanan ko ang responsibilidad bilang isang asawa. Lagi kitang igagalang at mamahalin. Sara, Pata, Ida. Anong pinagtatawa mo? Naisip ko lang, ang pagsasalita mo ay sobrang seryoso talaga. Para sa inyong mga kabataan, sa tingin mo ba medyo masyado na bang makaluma yon? Yun sa inyong mga kabataan kaya medyo luma na ba? Hindi naman. Gusto ko talaga. Maliligo muna ako. Mahal pajama, gusto mo ba pula o puti? Ano? Trenta anyos ka na, bakit parang bagito ka pa rin? Hindi kaya hindi pa siya nagka-girlfriend dati? Tingnan natin kung hindi ko siya ma-kick out ngayong gabi. Ginger tea para sa panahon ng babae nakakatulong para maibsan ang sakit ng tiyan. Eto. Nakakahiya talaga. Sa oras na ito pa talaga.
Bakit biglang dumating ang dalaw? Bakit ang aga mo gumising? Gagawa ako ng almusal para sa iyo. Anong gusto mong almusal? Gusto ko ng shrimp dumplings, pan-fried buns, at gianbing. Donkey meat burger. Pero ang hirap kasi, magluto ka na lang ng simpleng lugaw para sa akin. Sige, matulog ka muna. Tatawagin kita kapag handa na ang almusal. Ang sarap ng pakiramdam na may asawang maalaga. Ang galing talaga. CEO, ito po, ayon sa inyong utos, pinagawa sa isang Michelin star na chef, almusal. Ako na ang mag-aayos ng mga plato. Masikip ang kusina. Dalhin mo na sila palabas agad para hindi maistorbo si Ma'am Clara sa pagtulog. Ay, CEO, ang itinerary ko ngayong araw, hindi ko pa po nasasabi sa inyo. Sa umaga, may international meeting kayong sasalihan. Sa tanghali, may lunch meeting kayo kay Mr. Reagan. Sa hapon, ang acquisition ng Radiance Corp. At sa gabi, may charity dinner kayong pupuntahan. At saka, sige, alam ko na, hintayin mo ako sa baba. Ano ang tinitingnan mo? Anong tinitingnan mo? May nakadikit ba sa mukha ko? Mukha kang nahuhumaling. Parang nakakita ako ng himala. Wow, ikaw gumawa ng lahat ng ito. Di ko inakalang chef ka pala. Nag-eksperimento lang ako. Tikman mo. Ano, huwag kang magmadali. Babalik na ko sa opisina para asikasuhin to. Anong nangyari? Wala naman masyado. Pero kailangan kong pumunta sa opisina. Magpakabait ka dito sa bahay. Inaasar mo ko, no? Parang asawa mong sunod-sunuran. Pero bakit siya nagmamadali? May nangyari kaya talaga? Clara, nandito ka na rin. May nag-anonymous report sa email ng kumpanya. Sinasabi nilang nagbenta ka ng company secrets. Hindi pa. Peke yan. Imposibleng gawin ko yan. Ako si Clara. Kami sa team, syempre, naniniwala kami sa'yo. Pero, Ngayon, yung kalaban nating kumpanya, nauna silang naglabas ng bagong produkto. At yung bago nilang produkto, parehong-pareho sa design ng team natin. paano nangyari to? Ako lang ang may hawak at nag-aayos ng design. Imposibleng nalik yun. Kanina pa pinagmumura ng boss si Director. Ikaw ang team leader namin, kaya ikaw ang unang tatamaan. Hoy, paalala lang ha. Nasa opisina si Director ngayon, naghihintay sa'yo. Punta ka na. Jenna, kunin mo yung laptop ko. Basta mapatunayan ko na walang record ng pag-copy o pag-forward mula sa amin yung akusasyon ng pagbenta ng company secrets. Hindi yan mapapasa sa amin. See. Director, tinawag niyo po ako. May nag-anonymong sumumbong sa'yo na nagbenta ka ng company secrets. At yung Splendor design, yung bagong product launch nila, parehong-pareho sa design ng team mo. Clara, sana maipaliwanag mo sa akin kung ano talaga ang nangyari. Director, 3 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanyang ito. Alam ninyo rin siguro kung bakit ako muling kinuha. Sa aking pagkatao, hindi ko kayang labagin ang mga patakaran ng industriya. Sinisiguro ko sa inyo, hindi ko kailanman ibinunyag ang mga lihim ng kumpanya sa Splendor Design. Clara, hindi kita pinag-iinitan. Matagal ka na rin sa kumpanya. Dapat alam mo kung gaano kalaki ang epekto kapag napatunayang nailabas ang mga lihim ng kumpanya. Hindi lang ikaw, ang buong departamento natin ay maaapektuhan. Maliban na lang kung may ebidensya kang mapatunayan ang sarili mo. Nandito na. Hala, bakit may record ng pag-copy sa USB dito? Clara, hindi ba't sinabi mong mapapatunayan mo ang sarili mo? Company computer ito, my DLP software, at my encryption system. Ang mga design dito, maliban sa iyo, sino pa ang makakapag-copy? Ako ang may pagkukulang sa paglabas ng mga design.
Ako ang sasagot sa lahat ng nawala sa kumpanya. Pero huwag ninyo sanang idamay ang mga kasama ko sa grupo. Para mabawasan ang epekto, magbitiw ka na agad sa tungkulin mo dahil sa pagkakamali. Ang paglabas ng komersyal na lihim, ang headquarters ay tiyak na magpapatupad ng industry blacklist sa iyo. Magbitiw sa tungkulin dahil sa pagkakamali? Industry blacklist? Director, gusto mo bang sirain ang kinabukasan ni Clara? Ang kinabukasan ko, hindi basta-basta masisira. Ang password ng computer, maliban sa akin, si Marco lang ang nakakaalam. Siya kaya. Sir, Ano yon? Sir, inutusan mo akong maglagay ng tao para bantayan si Ma'am Clara. Kakatanggap ko lang ng tawag. Sabi, pinaalis si Ma'am Clara sa kumpanya. Ano ang nangyari? Sabi, ipinagkanulo ni Ma'am Clara ang mga lihim ng kumpanya. Yung kalabang kumpanya ni Ma'am Clara, ang Splendor Design, yung produkto nila sa bagong launch nila, ay kaparehong-kapareho ng ilalabas na bagong produkto ng kumpanya ni Ma'am Clara. At maraming mga reporter sa industriya at media ang handang tambangan si Ma'am Clara. Kanselahin ang mga lakad ko ngayong hapon. Ihanda ang sasakyan. Opo. Mahal ko, salamat sa pagsama mo sa akin. Mamili ngayon. Ang fiancé at fiancé na mamimili ng magkasama, hindi ba't natural lang yon? Marco. 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 Ate, nakauwi ka na rin? Matagal na akong tumiwalag sa pamilya Montefalco. Sino ang ate mo? Nandito ako para kay Marco. Clara, sa puso ko, si Sofia lang ang nandito. Sinasabi ko sa'yo, yang pagiging makulit mo, Wala talagang saysay. Noon, bulag ako nang nagustuhan kita. Ngayon, gumaling na ang mata ko. Ikaw, hindi ako nagpapakatigas ang ulo. Bakit ka pumunta ngayon? Ang password ng computer ko, pati na yung folder kung saan ko nilagay ang mga disenyo, sa'yo lang sinabi. Tama ba? Ikaw ang kumuha ng mga lihim ng kumpanya namin? Hindi naman ako fashion designer. Para saan ko kukunin ang mga lihim ng kumpanya ninyo? at saka yung password mo, Birthday ng tita mo lang yun, di ba? Hindi lang ako ang nakakaalam. Pati si Sofia. Hampe. Kaya pala, Kaya naman pala kahit wala kang alam sa fashion design, nakakuha ka agad ng offer bilang direktor ng Splendor Design. Dahil linakaw mo ang mga trade secret ko. At ginawang pambayad sa pagsali. Sofia, napakababa talaga ng mga paraan mo. Nandito ang nagbenta ng company secrets, si Clara Montefalco. Dali. Clara, Anong ginagawa ninyo? Bilang bagong solta sa industriya, ngayon, ikaw ay nasangkot sa iskandalo ng pagbenta ng company secrets. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Balita namin, ikaw ay isang industrial spy, at tinanggal na sa desk ko. Totoo ba ito? Hindi ako ang nagbenta ng company secrets. At hindi rin ako industrial spy. mga kasamang mamamahayag, huwag na ninyong pahirapan pa ang ate ko. Alam na niya ang kanyang pagkakamali. Hindi ba't ito ang director ng Splendor Design, si Sofia Montefalco? Balita namin, kayo ni Clara, ay magkapatid. Pero ang inyong mga kumpanya ay magkalaban. Sa pangyayaring ito ng pagbenta ng trade secret ni Clara. May kaalaman ba kayo, MS Montefalco? Hindi ko rin inakala na lalabag sa batas ng industriya ang ate ko. Hindi ako ang lumabag sa batas ng industriya. Si Sofia ang nagbenta ng trade secret. Ano? MS Sofia Montefalco. MS Clara Montefalco. Sinasabi niyang ikaw ang nagbenta ng trade secret. Totoo ba ito? naniniwala ako sa pagkatao ni Sofia. Kung sinasabi mong si Sofia ang nagbenta ng trade secret, ipakita mo ang ebidensya! MS, kailangan mong magpakita ng ebidensya. Magpakita ka ng ebidensya. Ayos ka lang ba? Rafael, Ayos ka lang ba? ayos lang ako. Bakit ka biglang dumating? Rafael, ano ang narito mo? Hindi kaya siya narito para humingi ng tawad? Sa pagbubunyag ng sekreto ng kumpanya para kay ate? Isang matanda at mahirap na lalaki. Ano ang magagawa ng paghingi niya ng tawad? Rafael, naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako. Hayaan mo na ako ang bahala. Hindi ba't gusto ninyo ng ebidensya? Narito ang ebidensya. Sofia Montefalco,
bilang design director ng bagong produkto ng Splendor Design. Sa bagong disenyong isinumite mo sa Splendor Design, ang nakalagay sa ilalim ay ang pangalan ni Clara Montefalco. Hindi ba dapat ninyong tanungin kung ano talaga ang nasa isip niya? Ang pirma sa bagong disenyo ng Splendor Design ay kay Clara Montefalco pala. Baka naman talagang si Sofia Montefalco ang nagnakaw ng komersyal na sekreto. Rafael, paano mo nakuha ang disenyong isinumite ko sa Splendor Design? Aminado ka na, Sofia. Hindi na kailangang magpaliwanag pa ako. Aminado na siya mismo. Hindi. Lumabas na ang katotohanan. Iulat ninyo ng tapat ang lahat. Tingnan ninyo kung sino talaga ang salot sa industriya na nagbunyag ng komersyal na sekreto. Rafael, huwag kayong umalis. Tumigil ka. Sofia Montefalco. Kung ikaw pala ang nagnakaw ng komersyal na sekreto, paano ka nakapagmalaki kanina at nagbaligtad ng katotohanan? MS, Montefalco, Mr. Imperial. Pakilinaw naman po ninyo ito. Yung eksena ngayon na pagpapahiya sa kanya, sobrang satisfying at nakakagaan ng loob talaga. Rafael, ikaw ang tagapagligtas ko. Ganito ka kasaya? Siyempre naman, kung hindi ka dumating ng maaga ngayon, yung pagtapon ng sikreto ng kumpanya ay mapapasa sa akin. Tapos ang career ko ay matatapos na. Baka sa susunod, mamuhay na tayo sa kalye. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yon. Her. Siyempre, nandito ako, hindi kita pababayaan. Tama. Kilalang fashion designer ka. Miduko. Sa harap, ang pangalan mo ay lalong lalaki. Balak mo pa bang bumalik sa dati mong kumpanya? Pinagbitiw nila ako ng walang investigasyon. Ang ginawa ng kumpanya ngayon, nakakadurog talaga ng puso. Lalo akong naging determinado na magtrabaho para sa mga kapitalista ay walang patutunguhan. Mas mabuti pang magnegosyo na lang ako. Magandang ideya yan. Pero sa galing mo sa fashion design, kung mananatili ka sa Daisy, sayang talaga ang talento mo. Ganoon din ang iniisip mo, di ba? Mayroon akong kaunting ipon ngayon. Ang plano ko, magtatayo ako ng personal na studio. Gagawa ako ng sarili kong brand ng damit. Kahit anong gusto mong gawin, susuportahan kita. Pero, ikaw lang ang nagpapakapagod sa labas para magtayo ng negosyo. Tapos ako dito sa bahay, parang dekorasyon lang. Huwag mong sabihin yan. Mr. Valderrama, ikaw ang matibay kong sandigan ngayon. Ang lokasyon ng studio ng asawa ng CEO, ayusin na, malapit sa grupo. Talagang magiging madali para sa inyo na maging malapit para bantayan ang asawa ko. Hindi kalakihan ang budget ni Clara. Ayokong magkaroon siya ng masyadong malaking pressure. Ang studio, kunwari dahilang kailangan agad ng tenant. At ang mga kasangkapan, ang pinakamagandang klase ang gamitin. Opo. Oo nga pala. Sa seguridad, lalo na ang dapat pagtuunan ng pansin. Ako na ang bahala. Ako na ang bahala. Mama, wala na akong mukhang maipapakita sa labas. Hayaan mo na lang akong mamatay. Anak ko, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Nasasaktan ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kapag humupa na ang gulo sa labas, ayos na ang lahat. Wala talagang silbi. Kumalat ang balita tungkol sa pagtapon ng sikreto pang negosyo. Sa industriya, para na akong daga sa kalye na hinahabol ng lahat. Kainis na Clara. Kasalanan niya ang lahat. Anak ko, kukunin ko na si Clara ngayon din para makaganti ka. Mama, si Clara ngayon, hindi na niya tayo kinikilala. Hindi na siya papayag na kontrolin mo siya. At saka, kung ngayon ay makipag-away tayo sa kanya at may mangyari. Ako ang talo. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang pumunta sa kanya. Ano na ang gagawin natin? Hindi tayo ang dapat gumawa. Pero ang mga Imperial ay may kapangyarihan at impluensya. Basta tulungan ako ni Marco ng buong puso. Laban kay Clara. Para na ring pagpisa ng langgam. Napakadali lang. Pero ang mga Imperial ay sobrang mahalaga sa kanila ang reputasyon. Mula nang mangyari sa'yo iyon, may mga hindi magagandang sinasabi ang mga Imperial tungkol sa'yo.
Kahit si Marco nitong mga nakaraang araw, sobrang lamig na ng pakikitungo sa'yo, ni hindi mo na siya makita. Palaging malambot ang puso ni Marco sa akin kung malaman niya na si Clara, dahil sa isyu ng pagtapon ng sikreto pang negosyo, ay naghihiganti sa akin at handang saktan ako. Tiyak nakakampi niya ako. Talagang matalino ang anak ko. Sofia. Tita? Grabe naman ang nangyari kay Sofia. Si Clara. Ginawa niya ito para maghiganti kay Sofia. Wala siyang inalintana. Kawawa naman ang anak ko. Alam na alam niyang mali siya at naranasan na rin niya ang parusa. Ang sama-sama ni Clara, gusto pa niyang mamatay si Sofia bago siya tumigil. Huwag muna po kayong mag-alala. Hindi ko inakala na si Clara ay magiging ganito kasama. Kahit paano, si Sofia ay kapatid niyang tunay, pero ganito ang ginawa niya sa kanya. Hindi ko siya palalampasin. Hoy, Marco, saan ka pupunta? Mama, hintayin na lang natin ang magandang balita. Tara, ito na ang aking studio. Ang unang hakbang sa aking negosyo. Mr. Valderrama, simula ngayon, malugod kitang tinatanggap. Napakaswerte ko na masaksihan ang unang hakbang mo at ang bawat hakbang mo pagkatapos nito. Wow. Napakaswerte ko na nasaksihan ko ang unang hakbang mo at ang bawat hakbang mo pagkatapos. Hindi ko inakalang maghahanda ka pa ng bulaklak para sa akin. Paborito kong yellow rose ito. Naisip ko lang, mula nang tayo'y magpakasal, parang ako'y biglang naging maswerte. Lahat ay gumagana ng maayos. Ganoon ba? Totoo, alam mo ba? Itong studio na ito, sa prime location, magandang dekorasyon, at kumpletong pasilidad. Akala ko hindi bababa sa 100,000 ang kailangan. Pero hindi ko inasahan na 6,000 lang ang singil sa akin para ipaupa. Baka hindi maganda ang takbo ng negosyo nila kaya nagmamadaling magbenta. O baka mayaman lang at hindi marunong. Kaya nga sinasabi ko, talagang nagbago ang swerte ko. Noong kasama ko pa ang manlolokong iyon, hindi naman ako naging ganito kaswerte. Kung alam ko lang na si Marco, ang manlolokong iyon, hindi lang ng babae kundi sumira pa ng swerte ko sa pera, dapat matagal ko na siyang iniwan. At hinanap ka. Kung may kung talaga, ako ang unang lalapit sa'yo. Dudad. Ang mga sweet words ni Mr. Valderrama. Sobrang nakakakilig. Anong gusto mong kainin mamayang gabi? Pupunta ako sa palengke para bumili ng pagkain pag uwi ko. Gusto ko ng pork spare ribs na sweet and sour. Steamed sea bass. Tsaka shrimp na may longjing tea. Magtrabaho kang mabuti para kumita tayo at mabuhay ang pamilya. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Ang laki ng studio na ito. Kailangan mong maghanap ng partner. Hoy, Jenna. Nagbukas ako ng studio. Naghahanap ako ng mga tao. Gusto mo bang sumali? Siyempre, sasali ako. Hintayin mo, magre-resign na ako. Hoy, Jenna. Nagbukas ako ng studio. Nagha-hire ako ng mga tao. Gusto mo bang sumali? Siyempre, sasama ako. Hintayin mo, magre-resign na ako. Ganun pa rin si Jenna. Mabilis kumilos. Pasensya na. Bisita. Hindi pa po bukas ang studio namin. Marco, anong ginagawa mo dito? Clara, napakasama mo. Marco, anong problema mo? Magagawa mo pang gumanti? Ikaw ang unang nanapak. Bakit hindi ako makakaganti? Itatanong ko sa'yo, bakit mo gustong patayin si Sofia? Anong pinagsasabi mo? Magagawa mo pang magkaila? Hindi ba't ikaw ang nagbugbog kay Sofia hanggang sa malubha siya? Hanggang ngayon, wala pa siyang malay. Nakakalito.
Marumi pa ang kamay ko kung siya ang sasapakin ko. Anong kinalaman ko sa pagkakalagay niya sa peligro? Anong pinagkukunwari mo? Ngayon din, ipagwawagi ko ang katarungan para kay Sofia. Sumama ka sa akin para makita mo siya. Ngayon na mismo, maniningil ako ng hustisya para kay Sofia. Sumama ka sa akin para makita siya. Kung may nangyari sa kanya, ikaw, Clara, ang pumatay. Sabi ko na, hindi ako yun. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin? Humingi ka ng tawad kay Sofia ng harapan. Kung hindi, marami akong paraan para ipasara ang studio mo. Bitawan mo ako. Makakapunta ako ng mag-isa. Titingnan ko nga kung anong pakulo ng Sofia na to. Hello. Mahal? Hindi ako makakauwi para sa hapunan. Anong nangyari? Kailangan mo ba ako? Wala. Dumating lang si Marco. Sabi niya, binugbog ko raw si Sofia. Titingnan ko nga ang Sofia na to, kung anong ginagawa niya. I-reschedule mo ang international video conference mamaya sa bukas. At saka, imbestigahan mo kung saang ospital si Sofia. Opo. Hindi pa. Clara, ginagawa mo ito sa harap ko. Nagpapakita ng pagmamahal kay Rafael. Akala mo ba maiinggit ako? Kailangan pa ba naming ipakita ang pagmamahalan namin? Wala kang karapatang mainggit. Muntik mo nang mapatay si Sofia. At ngayon, ang yabang mo pa rin. Tumahimik ka at magpatuloy tayo. Sofia, gising ka na. Marco, bakit ka nandito? Sofia, nagtiis ka. Dinala ko ang pinagmulan ng lahat ng ito. Papagalitan ko siyang humingi ng tawad sa'yo. Ikaw, suwail na anak? Ikaw ang dahilan kung bakit nasaktan ng anak ko. Isinasaalang-alang ko na pinalaki mo ako, kaya hindi kita pag-iinitan ng husto. Pero huwag kang magmalabis. Ikaw. Ay, ang galing mong magkunwari. Ate, alam ko na ang pagkakamali ko. Huwag mo na akong sasaktan. Clara, ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Sofia. Grabe ang pananakit niya kay Sofia. Hindi lang siya dapat humingi ng tawad, dapat din niyang linawin sa publiko na ang pagnanakaw ng komersyal na lihim ay pagpaparatang niya kay Sofia. Kung hindi, habang buhay kang makukulong. Kailangan mo ring maglinis ng pangalan mo sa publiko na nagnakaw ka ng mga komersyal na sekreto at na ginawa mo lang yon para ipahamak si Sofia. Kung hindi, papanagutin kita at hindi ka na makakalabas sa kulungan. Papanagutin mo ako? Akala nyo ba tanga ang mga pulis? Susunod lang sila sa sasabihin nyo? Clara, binugbog mo ng ganito kalala si Sofia? Ngayon, ang lakas pa ng loob mong magsalita ng ganyan? Akala mo ba walang kwenta ang pamilya imperial? Marco, payo ko sa'yo, huwag ka nang magbasa ng mga CEO romance novels. Ano ba? Nagpe-perform lang dito si Sofia? Ikaw naman, gusto mo pa akong patayin muna para samahan siya? Ate, ganito na ba kalaki ang galit mo sa akin? Clara, napakasama mo talaga. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Sofia, ngayon din. Aray, Aray, Anong ginagawa mo? wait, hindi ba't sinabi mong binugbog ko ng malala? pero itong katawan mo, Bakit walang kahit anong sugat? Sofia, ano ba talagang nangyari? ako. Noong sinampal ni Clara si Sofia, ang katawan ni Sofia, paano niya makakayanan yon? Noon pa, nawalan na siya ng malay sa sahig. Ako, isang sampal lang, nawalan na ng malay si Sofia. Ang galing ko pala. Pero, sa ulo at balikat niya, wala man lang galos. Bakit ba niya binabalot ang sarili niya parang mami? Ano ba ang gusto niyang palabasin? Tumahimik ka. Marco, ikaw rin ba? Hindi ka naniniwala sa akin? Wow, ang galing mo umarte. Sayang, hindi ka naging artista. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito.
Kayo ang nag-imbita sa akin dito. Kayo ang gumawa ng eksena para humingi ako ng tawad. Ako ang bida sa palabas ninyong ito. Bakit wala akong karapatang magsalita? Ate, mula nang bugbugin mo ako, sinabihan ako ng doktor na may depresyon na ako. Humihingi lang ako ng tawad mo. Ano? Depression? Ay, talaga nga. Nandyan na naman ang depresyon. Ikaw ang may gawa nito. Suwail ka. At ngayon, nagbibiro-biro ka pa? Baliktarin mo pa. Akala mo ba, walang umaalalay kay Clara? Rafael, bakit ka biglang nandito? Baligtarin ang katotohanan. Akala mo walang umaalalay kay Clara? Rafael, bakit ka biglang dumating? Natatakot akong maapi ka. Narito ako para ipagtanggol ka. Rafael, ang mga ninuno ng aming pamilya Montefalco ay may utang na loob sa inyong pamilya Valderrama. Paano mo na itatakip ang masamang ito? Tita, bagamat hindi ka tunay na ina ni Clara, iginagalang kita noon dahil sa pag-aaruga mo sa kanya. Ngunit ngayon napakababa ng ginagawa mo. Hindi ko hahayaang maging biktima ng walang basehang paratang ang asawa ko. Ano ito? Ito ang suhol nila sa doktor. Ang pag-amin ng doktor, ang kanilang mga ginawa ay wala namang iba kundi isang palabas lamang ng mag-ina. Ganun lang. Wow, ang galing-galing mo, mahal. Sa maikling panahon lang, nakumpleto mo na ang ebidensya. Ngayon, anong masasabi ninyong dalawa? Sofia, totoo ba ito? Marco, huwag kang maniwala sa kanila. Sinisiraan lang nila ako. Totoo ba yan? Naniniwala ka na ba ngayon kay Clara at hindi na sa akin? Paano ako maniniwala sa isang babaeng ganoon kasama ang ugali? Alam kong naniniwala ka sa akin. Umalis na tayo. Kung manonood pa tayo nito, maiinis lang tayo. Sige, alis na tayo. Naiinis pa rin ako pag naaalala ko. Una, ninakaw niya ang mga trade secret. Tapos, pinagbintangan pa niya ako na sinaktan ko siya. Itong si Sofia. Ang daming alam na kalokohan. Ginawa na niya sa'yo ang lahat ng yan. Hindi ka ba maghihiganti? Bob, Kahit wala akong dugong Montefalco, inaalala ko pa rin na pinalaki nila ako. Hindi ko napapansinin ang mga nangyari noon, para na yon sa utang na loob ko. Pero mula ngayon, wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Kung si Sofia ay muling mang-istorbo sa akin, hindi ko siya palalampasin. ano man ang gawin mo sa hinaharap, susuportahan kita. Tara, kumain ka ng hipon. Ano man ang gawin mo sa hinaharap, susuportahan kita palagi. Tara, kumain tayo ng hipon. Natin? Dahil sa iskandalong ito, hindi pa humuhupa ang galit ni Tito at Tita? Kailan kaya ako makakapag-asawa sa pamilya Imperial? Alam mo naman, ang pamilya Imperial ay laging pinahahalagahan ng reputasyon. Huwag kang mag-alala, Sofia. Naniniwala ako sa'yo palagi. Pero ngayon, sira na ang pangalan ko. Nawalan pa ako ng posisyon bilang creative director sa Splendor Design. Tito at Tita, baka lalo pa nila akong hindi pagtanggapan. Huwag kang mag-alala Ako ang magpopondo. para magtayo ng personal mong fashion studio. Kapag sumikat ka na, ang mga magulang ko, kapag nakita nila kung gaano ka kagaling bilang magiging manugang, tiyak na hindi nila hahadlangan ang kasal natin. Umalis na si Marco. Mama, kahit hindi ko napahamak si Clara ngayon, hindi naman ito ganap na pagkatalo. Kanina, nangako sa akin si Marco. Magtatayo siya ng personal kong studio. Totoo? Ang magiging manugang ko, talagang mayaman at mapagbigay. Kumpara kay Rafael, yung matandang lalaking yon na mahirap at matanda na, napakalayo ng agwat nila. Noon, si Clara, pinahiya niya ako sa buong industriya. Nawalan ako ng reputasyon. Ngayon, si Clara naman ang papahiyain ko. Sisiraan ko siya sa industriyang ito. At pati si Rafael, pareho silang walang matatakbuhan at magmamakaawa sa akin. Nakakainis talaga. Dati,
Halos alam ng lahat sa fashion industry na si Sofia ay umangat sa pagnanakaw ng trade secrets. Lahat ayaw sa kanya. Pero hindi ko inaasahan na si Marco ay hayagang magbibigay sa kanya ng sariling studio. Talagang salot siya sa industriya. Pero kung handang gumastos si Marco para itaas siya, edi itaas niya. Wala naman yon sa atin. Nandidiri lang talaga ako. Si Marco na manloloko yon. Nung nanliligaw pa siya sa'yo, ang siniseryoso. Pero sa mismong kasal, sa harap ng lahat, iniwan ka para kay Sofia. Clara, talaga bang hindi mo sila kinamumuhian? Yung manloloko at babaeng yon? Hindi nila karapat-dapat na maapektuhan ang nararamdaman ko. Kaysa magreklamo ka dito, magtrabaho ka na lang ng maayos. Sa industriyang ito, talento ang basehan. Clara, ikaw talaga. Laging mayabang. Hindi pa. Sofia, ikaw na magnanakaw na umangat sa pagnanakaw ng trade secrets. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Ikaw na isang hamak na designer lang? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan? Dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti kung ano ang hawak ko. Ang imbitasyon sa Fashion Summit. Sabi nila, tanging ang mga kilalang studio lang ang makakakuha nito. Ikaw na isang magnanakaw. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Clara, ang bagay na pinapangarap mo, ako, bilang isang mayamang may bahay, kayang-kayang makuha. Anong masasabi mo? Nagsiselos ka sa akin, no? Sobra-sobra. Hoy, security ba yan? Sa studio ko, may pumasok na taong may sira sa ulo. Pakiusap. Pumasok kayo agad at paalisin siya. Huwag mong akalaing hindi ko alam na nagmamatigas ka lang. Nagsiselos ka sa akin. Sobra-sobra. Hintayin mo lang. Basta nandito ako. Sa industriyang ito, wala kang paglagyan. Ang galing mo talaga, diretsahan. Hintayin mo lang ako. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sa industriyang ito, wala kang mapapasukan. Ang galing mo, diretsahan ka talaga. Nandito lang siya para magyabang. Bakit pa tayo nakikipag-usap sa kanya? Hey, Totoo nga ang kasabihan, pera ang nagpapaikot sa mundo. Hindi ko akalain na si Sofia, isang salot sa industriya, ay makakatanggap ng imbitasyon sa Fashion Summit. Pero ikaw, bilang bagong talento sa disenyo, ang studio natin, wala man lang koneksyon sa Fashion Summit. Sinong nagsabing wala? May koneksyon ka na? Alam kong malapit na ang Fashion Summit. Kahit maliit ang Miss Studio natin, marami tayong magagandang ideya. Kaya balak kong ipadala ang konsepto ng ating disenyo sa anyo ng mga plano sa mga organizer ng Fashion Summit. Baka sakali makakuha tayo ng imbitasyon. Clara, ikaw talaga Clara. Laging gumagawa ng paraan. Tamang-tama ang napili kong boss. Ikaw talaga, aksyon agad. Swerte ko at sayo ako sumunod. Ang dami mong ginagawa nitong mga nakaraang araw. May problema ka ba? EATM. Wala. Gusto ko lang magdisenyo ng ilang bagong produkto. At isubmit ito para sa Fashion Summit. Kung makakakuha ako ng imbitasyon, baka sakaling makilala ko ang fashion master na si Vivian. Ah, Miss Vivian, ako si Rafael Valderrama. Nakatanggap ng imbitasyon sa Fashion Summit. Ang imbitasyon mula sa mga nag-organisa. Paano mo nalaman? Kagabi, kakapadala ko lang ng aking gawa sa mga nag-organisa. Di pa nakalipas ng 2 minuto, nakatanggap na ako ng imbitasyon mula sa mga nag-organisa. Kanina lang, tumawag si Jenna at sinabihan ako na nakatanggap na kami ng imbitasyon para sa Fashion Summit na ipadala na sa aming studio. Sa galing ng asawa ko, inaasahan ko na. Eto, Ano ito? ito ay para sa iyo, gown.
Wow, ang ganda ng gown na ito. Ito pala ay isang brand ng disenyo na hindi ko pa nakikita. Siguro, mahal ito. Hindi mahal. Gusto mo? Gusto ko? Hello, yan na. Yung invitation at yung bagong design ng studio, dala mo na ba lahat yon? Nandito na. Pero Clara, naipit ako sa trapiko. Hintayin mo ako sandali. Paparating na ako. Si. Wow. Ang fashion summit na ito ay puno ng mga kilalang tao. Hindi lang sasali ang fashion master na si Vivian. Ayon sa balibalita, yung misteryosong pinuno ng Valderrama ay sasali rin. Marco, maraming salamat talaga sa pagkuha mo ng invitation para sa akin. Isang invitation lang yan? Para sa akin? Wala yan sa akin. Sakto. Ngayon ay kumakatawan ako sa pamilya Imperial para makilala rin yung misteryosong pinuno ng Valderrama. Sa araw na ito, ako ang kumakatawan sa pamilya Imperial para makilala din ang misteryosong pinuno ng Valderrama. Clara, Anong ginagawa mo dito? Siyempre, narito ako para sa Fashion Summit. Ang studio mo lang naman ay napakaliit at wala sa listahan ng mga inimbitahan sa fashion summit na ito. Kung kayo nga ay narito, bakit ako hindi pwedeng pumasok? Ang mga nasa loob ay mga kilalang tao. Oh, ang gown mo, halatang Class A, replica lang. Gusto mo pang pumasok? Nangangarap ka pa. Sir Rafael. Parang dumating na si Ma'am Clara. Sandali lang, 1 minuto. Hindi ako makakaalis ngayon. Puntahan mo si Ma'am Clara at tingnan kung may kailangan siya. At saka, kontakin mo si Director Valdez, ang host ng gabi. Sabihin mong siguraduhing alagaan si Ma'am Clara. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Siguraduhin mong maalagaan si Ma'am Clara. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Tuloy lang. Hindi ka ba pumunta para sa party? Nasaan ang invitation mo? Nasa daan pa. Baka wala ka talaga. Ano? Meron ba ako? Kailangan ko bang magpaliwanag sa inyo? Clara, dati, kahit naampon ka lang ng pamilya Montefalco, iginagalang ka pa rin sa labas. Pero ngayon, napangasawa mo ang matanda't mahirap na si Rafael Valderrama. Siguradong nagsisisi ka na ngayon, di ba? Huli na ako, paumanhin sa pagkaantala. Nakita mo ba? Clara, ito ang pagkakaiba natin. Ikaw na pulubi. Saan man kami pumunta, may mga taong nag-aabang sa amin. Bakit pa kayo mismo ang nagabot, Director Valdez? Teka, ikaw ba si Miss Clara Montefalco? Uwa, Ako ang organizer ng Fashion Summit na ito. Pinaghintay ko kayo ng matagal, Miss Clara. Talagang pabaya ako. Pasensya na po. Halina't sumama kayo sa akin sa VIP entrance. Apli. salamat po. Paano nakilala ni Clara? Si Director Valdez? Ang organizer? Talagang babae ng lalaki. Ang mga cake na ito mukhang masarap naman lahat. Pero ang lasa, kumpara sa gawa ni Rafael, medyo kulang pa rin. Oh. Naihatid na po siya. Huwag po kayong mag-alala, Sir Rafael. Wala kang imbitasyon. Paano ka nakapasok? Bulag ka ba? Ang host mismo ang nag-imbita sa akin. Anong imbitasyon? Mukhang gusto mo lang makapasok sa ganitong eksklusibong lugar, kaya ibinebenta mo ang sarili mo. Pagpapapasukin ka dito, nakakahiya sa ganitong klaseng selebrasyon. Sofia, huwag mong isipin na dahil nandito ka nagsasalita ka ng kung ano-ano maniniwala sa'yo ang mga tao rito. Huwag mong ipagpalagay na katulad mo. Ikaw.
Kulang pa ba yung huli mong pagkakatuto para matuto ka? Clara, paulit-ulit mo na siyang inaapi si Sofia. Patay na ba ako para sa'yo? Ngayon naman, bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan, ang ating espesyal na panauhin ngayong gabi. Ang pinuno ng Valderrama Group, Sir Rafael. Ang pinuno ng Valderrama Group, Sir Rafael. CEO, dinala na ni Director Valdez si Ma'am Clara sa loob. Pupunta muna ako sa rooftop para ayusin ang ilang trabaho. Hanapin mo muna si Ma'am Clara. Kapag tapos na ang mga bagay-bagay, saka ako hahanap kay Clara. Si Po. Ang daming tao na lumapit para tumingin. Ano kaya itsura ng misteryosong si Sir Rafael? Pero yung likod niya, parang si Rafael Valderrama. Clara Montefalco? Nakapasok ka na nga dito. Sa pamamagitan ng pambobola, gusto mo pang lumandi kay Sir Rafael? Maghintay ka na lang. Hindi mo kayang makuha ang atensyon ni Sir Rafael. Sofia, huwag kang magsalita ng ganyan. Nakakuha si Clara ng imbitasyon sa Fashion Summit na ito dahil sa kanyang kakayahan. Ikaw, peke ka talaga. Kahit nakapasok ka sa Fashion Summit na ito, hindi ka pa rin papansinin ng master designer na si Miss Vivian. Tara na tayo. Hindi sulit na pag-aksayahan ng oras ang taong yan. Clara, talagang pupunta ka ba para makipagkita doon sa sikat na designer na si Miss Vivian? Kasi, narinig ko, hindi siya madaling makausap. Ano pa ba? Subukan natin. Siyempre, susuportahan kita. Pero kailangan ko munang pumunta sa CR. Clara, hinto ka diyan. Clara, tumigil ka nga. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo. Huwag mo akong hawakan. Clara, tayo lang dalawa dito. Ano pa ba ang pinagkukunwari mo? Nag-ayos ka ng todo ngayon para pumunta sa Fashion Summit. Hindi ba't para lang akitin ako? Para pagsisihan ko? Nababaliw ka ba? Sir Rafael, sigurado po ba kayo na ibibigay ninyo para lang masuportahan ang studio ni Ma'am Clara sa pakikipagtulungan kay Vivian? Ay kusang magbibigay ng 10% ng Valderrama Group kay Vivian? Magaling si Clara sa disenyo. Kulang lang siya ng platform na magsisilbing trampoline. At ang artisan designs ni Vivian ang nangunguna sa industriya ng fashion design. Ako lang naman ang nag-uugnay sa kanila. Nasaan si Ma'am Clara? Nasa harapan lang po. Anong ginagawa ni Rafael dito? At ang suot niya, akala mo kung sino? Malamang, nakapasok lang yan ng palihim. Clara, kanina, ang yabang-yabang mo. Ngayon, gagawin kitang kahiya-hiya dahil sa asawa mong walang kwenta. Mawawalan ka ng mukha. Clara, hanggang kailan mo pa ipagkukunwari ang pagiging malinis mo? Sige, papayag ako. Basta sa hinaharap, maging mabait at masunurin ka. Kahit napakasalan ko si Sofia, maituturing ka pa ring kabit. Bakit mo naman naisip, Mr. Imperial, na hindi makakalimot sa iyo ang asawa ko? Hindi pa. Bakit sa tingin mo, Mr. Imperial, na ang asawa ko ay hindi makakapili kundi ikaw? Rafael, bakit ka nandito? At ang formal mo pang manamit? May trabaho ka na ba? Oo, may pag-uusapan kaming pakikipagtulungan ngayon. Hindi ko inaasahan na ang lugar ng pagpupulong ay nangyari na sa Fashion Summit na pinuntahan mo. Ang galing. Pagkatapos ito, pwede na tayong umuwi ng magkasama. Anong karapatan mo? Anong klaseng lugar ito? Wala kang kapangyarihan, wala kang pera, at wala kang koneksyon sa pamilya. Paano mo magagawa na makipag-usap ng negosyo sa ganitong lugar? Nakasuot ka ng parang mayaman, pero para kang magnanakaw na nandito. Pwede kang maging mayabang, pwede, pero huwag kang kumagat ng parang asong ulo sa lahat ng tao. Siya ang kumuha ng Rolex ni Director Valdez. Sofia, ano ba ang pinagsasabi mo? Walang imbitasyon ang lalaking ito. Kanina ko pa siya nakikita na pumapasok ng palihim sa venue. Siya ang kumuha ng Rolex ni Director Valdez. Halinhan ninyo siya at halughugin. Hindi pa po.
Siya ang nagnakaw ng Rolex ni Director Valdez. Maghanap kayo agad. Mga kuya guard, ito ang asawa ko. Ako ang magpapatunay para sa kanya. Hindi siya magnanakaw. Clara, hindi lang matanda at walang trabaho ang asawa mo. Ngayon, ang ginagawa niya ay pagnanakaw. Kapag ganyan ang napangasawa mo, kawawa ka naman. Ikaw, Ate, kapag may ganyang asawa ka, nakahiya-hiya, tingnan natin kung paano ka makatatagal sa industriyang ito. Tama na. Ako na lang ang pag-initan ninyo. Huwag ninyong gamitan ng ganitong mababang paraan para iparatang kay Rafael. Anong ipinararatang? Ang Rolex ni Director Valdez, siya ang nagnakaw. Pagdating ni Director Valdez, siguradong parurusahan niya ang mag-asawang magnanakaw na ito. Dumating na si Director Valdez. Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang mukha mo. Clara, kung may utak ka lang sana, dapat ngayon pa lang, lumayo ka na kay Rafael at lumapit ka sa akin. Ano ang ibig sabihin ni Marco? Baka naman. Nasa isip pa rin niya si Clara? Tiyak na itong putang inang ito, habang hindi ko pinapansin, palihim na nanliligaw kay Marco. Narinig ko, nahuli na ang magnanakaw ng Rolex ko. Director Valdez, siya ang magnanakaw ng Rolex ninyo. Nakita ko mismo na palihim siyang pumasok sa venue, ninakaw ang Rolex ninyo, at tumakas. Sa isang napakataas na antas na fashion summit ng industriya, nakapasok pa ang isang magnanakaw. Kung kumalat ang balitang ito, hindi ba tatawanan lang tayo ng lahat? Gusto kong malaman kung sino ang may ganitong kapal ng mukha para makapasok dito at magnakaw ng gamit ko. Director Valdez, sino ang nagnakaw ng gamit ninyo? Makikita ninyo agad kapag tiningnan ang CCTV. Raf, Ano? malaking pagkakamali lang ito. Director Valdez, alam kong hindi ninyo kailangan ng isa pang Rolex. Ngunit bilang tagapag-ayos ng Fashion Summit na ito, kung hahayaan ninyo lang ang magnanakaw, sino pa ang magiging respeto sa inyo? Sofia, ayos ka lang ba? Director Valdez, ano ba ang ibig mong sabihin? Siya naman ang magnanakaw. Bakit mo sinaktan ng tao ko? Sir Marco, kung magsasalita ka pa ng isang salita at na-offend mo ang VIP, kahit na magkaibigan ng ating mga pamilya, hindi kita mapoprotektahan. Anong VIP? Maingay dito, asawa ko. Tara na. Humanap tayo ng mas tahimik na lugar para mag-usap. Clara, kung aalis ka ngayon dito, gigibayin ko ang studio mo. Huwag kang mag-alala, hindi niya magagawa yon. Ang studio mo, lalo lang lalago. Ang yabang mo naman. Ikaw, isang matandang lalaking walang kapangyarihan o impluensya, akala mo sino ka. Yung maliit na studio niya, madali lang siyang gibain. Sir Marco, nawawala na ba sa sarili mo? Paano mo nagawang magsalita ng ganyan kay Mr. Valderrama? Isa lang siyang lalaking walang kapangyarihan. Isang matandang hukluban. Anong kinakatakot mo sa kanya? Excuse me, ikaw ba si founder ng Miss Studio, Miss Montefalco? Isa lang siyang matandang huklubang walang kapangyarihan o kayamanan. Matandang hukluban. Anong kinakatakot mo sa kanya? Excuse me po, kayo po ba siyang nagtatag ng Miss Studio, Miss Montefalco? Ako si Clara Montefalco. Kayo po ba si? Magandang araw po, Miss Montefalco. Ako po ang executive assistant ni Miss Vivian. Sobrang interesado po si Miss Vivian sa design proposal na ipinasa ninyo kahapon. May interes po siyang magkaroon ng partnership sa inyong studio. Maaari po ba kayong pumunta sa penthouse para mag-usap? Paano naging interesado si Miss Vivian na makipagtulungan sa maliit at walang kwentang studio niya? Imposible yan. Mr. Valderrama, hindi ba ito panaginip? Hindi ito panaginip. Ang gawa mo, kinikilala na. Clara, anong karapatan mo? Guards!
Itapon niyo ang babaeng baliw na to. Imposible to. Clara, Okay ka lang ba? Hindi pa. Ayos ka lang ba? Mama, hindi mo alam na yung gabi sa Fashion Summit, sa harap ng napakaraming tao, kung gaano ako napahiya. Ang bagay na ito, hindi pwedeng hayaan na lang. Anak ko, si Clara, mula nang iwanan niya ang pamilya Montefalco, hindi na siya madaling apihin tulad ng dati. Ngayon, wala na talaga tayong magagawa sa kanya. Kung hindi ko siya kayang kontrolin, paano kaya si Rafael? Sa pagkakataong ito, kailangang sirain ko ang reputasyon ng matandang hukluban na yon. Sisirain ko siya. Pakiusap, tawagan mo si Marco, mamayang gabi, para sa akin. Mamayang gabi, lulutuin ko ang paborito mo, braised pork ribs at braised beef tendons. Ang pinakamabilis na paraan para sirain ang isang lalaki ay gawin siyang isang kasuklam-suklam na manyak na kinamumuhian ng lahat. Clara, hindi lang si Rafael ang gagawin kong siraulo at siraulong manyak. Pag-aawain ko rin kayong mag-asawa. Sino-sino ba yung mga yon? Bakit sila napaka-respetuoso kay Rafael? CEO, may dokumentong kailangan ng pirma ninyo. Kakaiba. Parang may tumawag kay Rafael na CEO? Imposible. Napakapobre niya. Paano siya magiging CEO? Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Bitawan mo ako! Huwag! May sumusunod sa akin kanina. Natatakot talaga ako. Yakapin mo naman ako, please. Miss Montefalco, may asawa na ako. Maging decente ka naman. 1, kape, mak. Anong ginagawa mo dito? Dito nakatira ang pamilya ko. Dapat ako ang nagtatanong sa'yo. Sabi sa akin ni tita, malungkot daw si Sofia nitong mga nakaraang araw. Lumabas siya sa gabi. Nag-aalala ako sa kaligtasan niya. Hinanap ko siya. Umalis ka dyan, nakaharang ka. Kahit na hindi maganda ang naging paghihiwalay natin, hindi naman kailangang masungit ka agad sa akin tuwing magkikita tayo. Simula nung araw ng kasal, nang iwanan mo ako sa harap ng lahat at nag-propose ka kay Sofia, sa sandaling iyon, dapat alam mo na nasa pagitan natin, dapat nawala ng komunikasyon. Mr. Valderrama, Marco. Kanina, sinubukan ni Rafael. Naghahasain ako. Ano? Cute mo naman. Kung malabo ang mata mo, magpatingin ka sa doktor. Bitawan mo si Marco. Ate, kayo namang mag-asawa. Sobra naman kayong mambuli. anong mambuli? Ikaw ang nagsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Mag-isa lang talaga ako nag-iikot-ikot sa tabi ng kalsada. Nakita ni Rafael na walang tao sa paligid, kaya sinubukan niya akong gahasain. Clara, naniniwala ka ba sa akin? Clara, naniniwala ka ba sa akin? Siyempre naman. Nabutas na ang damit ko. Bakit? Kaya mong gawin, pero hindi mo kayang aminin? Tama na. Huwag kang magpanggap na kawawa sa harap ko. Bulag si Marco. Hindi niya nakikita ang pangit mong pag-arte. Pero ako, hindi ko ba makikita? Clara, kapatid mo si Sofia. Ganito ka ba tumulong kay Rafael para apihin si Sofia? Anong klaseng tao si Rafael? Alam na alam ko. At si Sofia, anong masamang balak ang nasa isip niya? Malinaw din sa akin. Ikaw lang ang bulag kaya naloloko ka. Ikaw. Ate, mukha lang ang alam mo, hindi ang puso. Gagawin ko ba na sirain ang sarili kong pangalan? Magpapanggap na biktima? Si Rafael, isang matandang lalaking manyakis. Hinampas mo ako? Clara, para kay Rafael na matanda't mahirap na lalaki, sinaktan mo si Sofia? Kung magsasalita ka pa ng kahit isang salitang paninira kay Rafael, kasama ka sa hahampasin ko. Asawa ko, ang galing mo. Tara, uwi na tayo. Talagang hindi makatarungan. Sofia, tayo ay magsusumbong na sa pulis. Dapat parusahan ng mabigat ang mga ganyang tao. Teka, Marco. Ang bagay na ito, huwag muna nating isumbong sa pulis. Paano kung kumalat ang balita, masisira pa rin ang pangalan ko. Ayokong muli na pag-usapan ng mga tao.
Sige, susundin kita. Clara, paulit-ulit mo akong pinapahiya. Gagawin ko ang lahat para mawala ka. Gagawin ko ang lahat para mawala ka ng tuluyan. Halika. Parang may mali pa rin. Si Sofia. Hindi lang niya gustong sirain ang pangalan mo, gusto pa niyang magkalayo ang loob nating mag-asawa. At saka, Nakipag-ugnayan na siya kay Marco ng maaga para gamitin siya laban sa'yo. Buti na lang at hindi siya nagtagumpay. ganoon ba? Mr. Valderrama, kahit mas matanda ka sa akin, napaka-inosente mo pa rin. Hindi mo alam kung gaano kasama ang mga tao. Buti na lang at nariyan ka. Laging kasama ako at nagtatanggol sa akin. Siyempre naman, napangasawa mo ako. Napakaswerte mo. Maaga tayong matatapos sa trabaho. Mauna na ako. Sinabi ni Rafael na susunduin niya ako. Bakit wala pa siya? Maaga akong uuwi ngayon. Aalis na ako. Sabi ni Rafael, susunduin niya ako. Bakit wala pa siya? Clara. Clara. Imbestigahan mo agad kung saan patungo ang sasakyang ito at magpadala ka ng mga tao para samahan akong iligtas ang asawa ko. Sir Marco, Dinukot ni Sofia si Clara. dinukot? Nababaliw na ba si Sofia? Pumunta tayo agad sa pamilya Montefalco. Baliw na ba si Sofia? Pumunta agad sa bahay ng mga Montefalco. Ikaw, Illegal ang pagdukot. Sofia, baliw ka na ba? Anak ko, ano bang ginagawa mo? Huwag nating gawin ang mga bagay na labag sa batas. Mama at Papa, hindi pa ba ninyo napapansin? Noon, ginamit ninyo siya bilang panangga sa malas ko. Ngayon, sinisiraan na niya ako. Kapag namatay na lang siya, babalik ang suwerte ko. Kung gagalaw kayo sa akin ngayon, gagantihan kayo ni Rafael Valderrama. Umaasa ka kay Rafael? Sa matandang huklubang yon para iligtas ka? Mas mabuting tanungin mo na lang si kamatayan kung paano magkakaroon ng magandang buhay sa susunod? Mamatay ka na? Hulihin sila. Protektahan si Ma'am Clara. Rafael Valderrama, Hindi ba't ikaw ay isang... taong walang kapangyarihan o kayamanan? Sino ka talaga? Ito. Rafael Valderrama. Sino ka talagang tao? Napakatagal na nito. Dilat ang mga mata nyo at tingnan ng mabuti. Ang nasa harapan ninyo ngayon ay ang pinuno ng Valderrama Group, si Rafael Valderrama. Ano? Ipaalam sa legal department ng grupo, sa kasong pagdukot, isakdal sina Sofia Montefalco at ang mag-asawang Montefalco. Hayaan silang gugulin ang natitirang buhay nila sa bilangguan. Bukod pa riyan, ipagbawal ang Imperial Group. Opo. Rafael Valderrama. Ikaw talaga ang pinuno ng Valderrama Group? Sige na, matulog ka muna ng mahimbing. Kapag nagising ka na, saka ko sasabihin ng maayos sa'yo.